balikan na po natin, Congressman Elijah San Fernando ng Kamanggagawa Party List. Magandang umaga po, Kong, at maligayang Pasko. Welcome po sa DWIC, Aliw Channel 23, Drew Nasino po at John Ruiz Calata. Kong? Magandang umaga po. Yun. Buti, nakakonect na po. Opo, salamat po. Salamat, Kong. Opo. Maraming salamat po sa inyo pong pagpapaunlak kahit po alam namin na kayo po ay of course talagang kahit Pasko nakatutok po sa mga issue. Kung dito po sa binabanggit po ninyo, ngayon po ay December 26 na, ilang araw na lamang po bago sumapit, bago tayo magpaalam sa 2025, ay wala pa pong nakukulong, wala pa pong na-arresto, na-i-issuean ng arrest warrant. Ito po ay taliwas sa pangako po ng ating pong Pangulo, particular of course ni Ombudsman Remulla. Anong take po ninyo dito at mukhang naunsyame, Kong? Alam niyo po, sinusundan lang naman natin yung pronouncement ng Pangulo. Actually, there were at least 4 pronouncements na binanggit at ang pinaka-significant dito sa pronouncement, yung November 13. Sabi doon sa nung November 13, walang Merry Christmas na maaabutan itong mga sangkot sa flood control scandal. And ito ay nagre-refer doon sa mga cases na inirefer ng ICI to Ombudsman na kung saan kasama dito yung contractors, DPWH officials at yung pinaka-importante, yung mga lawmakers, mga politikong congressman o senador. So galing mismo to sa Pangulo, siya na mismo nagsabi nito na hindi magme-Merry Christmas at sinundan pa to nung actually prior to the announcement, kung maaalala nyo nung October 20, nagkaroon ng media tour si DILG Secretary John Vic Remulla. Ay, oo, sa kulungan. Oo, at sinasabi doon, mapupuno yun. At least 200 individuals linked to the flood control scandal will be jailed in the facility sa Payatas tsaka sa Pasay. And ang kumbaga, to add to the insult, nung sabi ni Ombudsman Boying Remulla, on or before December 15, may issue na yung mga arrest warrant. Ang problema, hanggang ngayon, hinahanap po natin, nasaan na yun? Nagpasko na, nag-Noche Buena na, lumipas na yung Pasko, hindi pa nakulong yung mga inaasahan ng mga tao na makukulong. And to be fair with the government, with the administration, there were arrests na nagawa naman talaga. Kasama na dyan si Diskaya. Tapos yung ilang mga DPWH officials. Pero if you're going to ask the ordinary Filipino people, lalong-lalo na ang mga manggagawa, are they happy with the arrest? Definitely no. Kasi ang inaasahan ng mga tao, hindi kakayanin ng mga kontraktor lang na yan o ng mga DPWH officials na yan na mangulimbat ng bilyong pisong proyekto na walang katuwang o walang kasabwat ng mga politiko, and several hearings, several investigations conducted, lahat sila sinasabi meron silang kasabwat na politiko. Ngayon, sinisingil natin si Pangulong Bongbong Marcos. Nagpasko na, nag-Noche Buena na, wala pa rin nakulong na high profile, maliban kay Sara Diskaya. Opo. Kung sa tingin nyo, nagpa-komplikado dito sa issue na ito, itong pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Cabral at meron siyang mga hawak, di umano na mga mahalagang mga files, mga dokumento na maaaring gamiting ebidensya po, Kong? Tama ho yun kasi central figure dito sa usapin ng flood control scandal si Yusek Cabral Kasi siya ang nakakaalam noong, di ba may parametric formula na tinatawag. Ito yung formula kung paano dinidetermine magkano mula paano doon kino-compute? At ilalagay doon sa mga per district. At siya rin yung nakakaalam kung paano yung pasikot-sikot doon sa from the planning to the implementation. Ngayon, wala na si Yusek Cabral. At ang binabanggit natin dito, the government ay merong sapat na panahon sana to secure all the important documents and files
na nasa pangangalaga ni Yusek Cabral. Pero inantay pa na umabot hanggang ngayon yung sitwasyon eh. So kumbaga, wala na si Yusek Cabral. So papaano pa? But the government could have done something about this. Yan yung binabanggit namin noon pa eh. Na pwede sanang i-secure. Nag-issue na nga sana, sabi nga ni Representative Jeljo, no? Nakapag-issue na sana noon pa ng mga cyber warrant para dito sa mga files o mga dokumento na hawak ni Yusek Cabral. At kung sineryoso na i-certify as urgent yung ICAIC, kasi the current ICI, the current Independent Commission for Infrastructure has no coercive powers. So hindi niya ma-compel kahit humarap si Yusek Cabral isang beses, hindi niya na-compel si Yusek Cabral to surrender all the files and documents. So totoo yun, nakapagpa-komplika itong pagkamatay ni Yusek Cabral dito sa usapin ng flood control scandal. And that is why recently we have filed House Resolution number 606 to investigate in aid of legislation yung questionable death o yung circumstances revolving death of Yusek Cabral. Kung with those promises po na hindi pa natutupad, sa tingin po ba ninyo parang pagpapabango lang po ba ng administration yung mga pangakong yun? Yes, wala naman sanang problema sa pronouncement but it could have been packaged better. Ang problema sila mismo naghulog sa sarili nila eh. Ilang beses inulit eh. Walang magme-Merry Christmas, bilang na ang inyong maliligayang araw, magpapasko kayo sa kulungan. Hindi naman nanggaling to sa ano eh. Hindi naman to nanggaling sa mga tao eh. Hindi naman to nanggaling sa mga observer or spectator. Ito ay sinabi mismo ng Pangulo at ng high officials of the government. So if this is a statement or statements coming from the President and high officials of the government, then we can treat it as a policy statement. Ibig sabihin, yan yung direksyon ng gobyerno. Ang problema, hindi natupad. So napahiya ang administration. Kahit ano pang palusot nila dito, napahiya sila because sa kanila mismo nanggaling to. Can we say it as pang PR? Definitely. Pwedeng sabihin yan na pampabango, kasi galit na galit ang mga tao eh, di ba? Galit na galit ang mga manggagaot ordinaryong Pilipino. So, kailangan makita ng mga tao, ng mga Pilipino na may ginagawa ang administrasyon. Siguro na-pressure si Pangulong Bongbong Marcos, na-pressure ang administrasyon, nakapagbulalas ng mga empty promises. So yun ang problema. It could have been packaged better, in a better way. Pwede nilang sabihin, nagsusumikap ang administrasyon, ang gobyerno, na panagutin at makulong itong mga sangkot sa flood control anomaly. Period. Hindi na dapat sila nagsabi na bago magpasko o magpapasko. May pangako. Diba? Kaya nga ang joke dito, boss doon, pinangakuan ka na, gusto mo pa rin. Ay, nako, narinig ko na naman yan, Kong. Well, talagang antabayanan natin dahil nga sa ganitong sitwasyon, binabanggit mo na nagpa-komplikado dito sa issue nga na ito, yung pagka wala nang sinasabi natin na main character dito si Yusek Cabral. Sa tingin mo, kahit wala na si Yusek Cabral ay mauungkat at mauungkat pa rin itong katotohanan. Lalo na merong sinasabi nila yung hawak ni Congressman Leviste na isinapubliko na file na nanggaling kay Yusek Cabral. Ang problema ho kasi diyan, wala na kasi si Yusek Cabral Yun para maano natin matimbang natin. Dead men tell no tales talaga. Kung may merit pa ba. Inadmissible na rin yung mga dokumento dahil nga yun na. pag sa criminal procedure, ang daling questionin yan ng mga files na nailabas. Pero maganda pa rin na nailalabas yan in the spirit of transparency. Magiging pahirapan lang ngayon yan. Kaya ang sinasabi namin ng mga, lalo na ng mga kasama ko sa minorya, kailangan ma-secure din yung mga tao doon sa opisina ni Yusek Cabral, yung sa planning office, at kasama na rin dyan yung sa Department of Budget and Management. Those who have an idea or at least merong information sa kung paano ba ginagawa o tumatakbo. So crucial yon. Crucial yung hawak niya.
kailangang ma-secure 'yon, pati yung mga staff na nandoon sa opisina o naging kasama ni Yusek Cabral. Kasi sila yung po pwedeng makapagdagdag ng merit doon sa mga files or doon sa mga inilalabas publicly na mga dokumento. Otherwise, mahihirapan tayo kasi nga kung technical at technical lang yan, sa korte, hindi na mag-hold yan. Inadmissible na yung maraming mga files at dokumento. So, magiging mas mahirap ngayon yung pagpoproseso nitong sa kaso. Pero again, hindi naman nangyayari yan in a vacuum eh. Babalikan natin, merong pananagutan. Accountable din ang administration regarding this. Kasi hinayaan niya na umabot tayo sa punto na ganito. Wala na ngang nakukulong, wala na ngang napapanagot na high profile na politiko. Ang nangyayari, meron pang namamatay at marami pang nakakalabas ng bansa. So, it speaks a lot about how the administration handles the flood control scandal. Sir, Congressman, panghuling tanong na lang po, if I may ask, sino-sino po in particular po yung big fishes na inaasahan po ninyo na makukulong Na sana? dapat. It has been said in many instances, tinuturo si former Speaker Martin Romualdez, si Representative Zaldico na hanggang ngayon wala pa, no, na nagtatago pa sa ibang bansa. Although syempre meron ng mga development na kinancel na yung passport. Senators were implicated dito sa flood control anomaly, sa flood control scandal. So ito yung mga big fish. Tapos meron pang mga case referrals na nagpangalan sa maraming mga congressman at maraming mga senador. So as far as our knowledge is concerned, dalawang case referrals yan na merong mga pangalan ng mga politiko. Ito yung inaasahan ng mga tao. Kasi kapag sinabi lang, meron namang nakulong, ang immediate na sasabihin dyan ng ordinaryong Pilipino, sino ba yung mga yan? Hindi naman namin kilala yung mga yan. Ang kilala lang namin siguro dyan si Sara Diskaya. Nasaan na yung mga inaasahan namin na dapat makulong? Na ilang hearing under oath, tinuturo ng mga kontraktor, tinuturo ng mga DPWH officials. Ano mga kasabwat namin yung mga yan? No? So where are they? So yun yung mga big fish na ngayon ay hindi pa nahuhuli. Mga dilis pa lang, tsaka Dilis mga yun pa lang nasa kulungan. Well, anyway, at kami po ay nakaantabay din po sa mga pangako po na yan. Kung talagang, alam mo naman, pag Matutupad ba talaga kung matutupad yan? ba talaga? Sige. Marami pong salamat, Congressman San Fernando, sa inyo pong oras. Magandang umaga po. Ingat po kayo. Ninong Elijah San Fernando, salamat po. Merry Christmas po. Merry Christmas din Ninong. po. Advance Happy New Year. Alright. Si Kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando.